Are you sure you want to go alone? Tanong ni Tita Lorna habang nakatingin sa backpack ni Alexa. Oo naman, tita. Sabi nila maganda raw talaga sa talon ng 5 anino. Gusto ko lang kumuha ng pictures for my blog, sagot ni Alexa, sabay taas ng DSLR. Mula nang lumipat si Alexa mula Maynila, hindi siya tinigilan ng kuryosidad sa lugar. Laging may kwento ang mga lokal, may nawawala raw tuwing kabilugan ng buwan, may tinig na naririnig mula sa likod ng talon. Pero natural lang naman siguro yon. Sa social media, puro hiking vlog lang ang nakikita niya sa waterfalls na yon. O akala niya lang. Habang paakyat sa bundok, nagsimulang bumigat ang hangin. Wala pa ring signal. Ang paligid ay punong-puno ng ulap, at parang may malamig na hininga ang bawat paghinga niya. Sa may gilid ng trail, may babae siyang nakita. Mahaba ang buhok, nakasuot ng pulang hoodie, at nakaupo sa batong basa. Lost ka? Tanong ng babae. Hindi naman po. Papunta lang sa waterfalls. Don't go there alone, sabi ng babae. Not tonight. Ngunit mabilis ding nawala ang babae sa kanyang paningin. Nang makarating si Alexa sa talon, kumuha agad siya ng ilang pictures. Pero nang palapit siya sa likod ng bumabagsak na tubig, narinig niya ang isang mahina ngunit malinaw na bulong. Mas mahigit, tumuloy ka, may hinihintay sa'yo. Biglang humapdi ang batok niya, at sa kanyang peripheral vision, may aninong gumapang sa pader ng bato. Biglang lumamig, nagsimulang bumigat ang ulap, at sa iglap ng mata, may isang nilalang na lumitaw, maputla, nakayuko, at may mahabang kuko. Halika na, sabi ng nilalang. Alam kong narito ka para hanapin ang katotohanan. Sa gitna ng kabuluhan, isang babaeng may tila gininto ang balat at maamong mata ang biglang humarang. Tama na, Carlos. Hindi siya para sa inyo, sabi ng babae. Umalis ka na. Ang mabangis na nilalang ay biglang umatras, at parang takot na takot sa bagong dating. Who are you? Tanong ni Alexa, nanginginig. Ako si Mara, sagot ng babae. Aswang ako, pero hindi kagaya nila. Ipinakita ni Mara kay Alexa ang sinaunang guhit sa likod ng bato sa likod ng waterfalls, may mga simbolo ng lumang kasunduan. Ayon sa kasaysayan, dati raw may mga aswang na piniling hindi kumain ng tao. Sila ang mga bantay. Ginagamit ng iba ang gubat para manakot, manghuli. Pero kami, binabantayan namin ang mga inosente. Lalo na yung katulad mong curious pero walang alam, sabi ni Mara. Doon napagtanto ni Alexa, ang talon ng 5 anino pala ay 5 nilalang na mula sa magkakaibang lahi. Tao, aswang, engkanto, diwata, at multo, na dati nagbantay ng balanse. Ngunit isa sa kanila ang nagtaksil. Si Carlos. Gabi na. Kabilugan ng buwan. Bumalik si Carlos, kasama ang iba pang nilalang na gusto muling angkinan ang talon bilang kanilang pugad ng pangangain. Ngunit hindi sila handa sa ginawa ni Mara at Alexa. Gamit ang cellphone ni Alexa, pinalabas nila sa live stream ang tunay na anyo ni Carlos. Hindi siya makalapit, dahil kahit ang mga nilalang ng dilim, takot sa katotohanan at liwanag. Nagulat si Alexa sa lakas ng kanyang loob, at sa tapang ng isang nilalang na kagaya ni Mara. Sa umaga, ligtas nang bumaba si Alexa. Pero iba na siya. May alam na siya sa mga nilalang ng gabi. May tiwala na siya sa sarili. At alam niyang hindi lahat ng mukhang nakakatakot ay masama. Babalik ako, sabi ni Alexa. May kwento kayong kailangang marinig ng mundo. At sa likod ng talon, sa likod ng anino, may aswang na tahimik na nakatingin, hindi bilang halimaw, kundi bilang tagapagbantay. Si Mara ay hindi isinilang gaya ng ibang aswang. Isinilang siya ng isang taong albularyo at aswang na nagbalik loob, ang una sa kanilang lahi na piniling maging ina ng pag-asa, hindi ng takot. Kapag pinili mong magmahal, hindi ka naganap na nilalang ng gabi,
sabi ng kanyang ina bago ito pumanaw sa kamay ng kanyang sariling tribo. Lumaki si Mara sa pagitan ng dalawang mundo, gabi at liwanag. Alam niyang hindi siya lubos na tanggap saan man. Ngunit sa talon ng 5 anino, sa ilalim ng tubig na sinasabing may kapangyarihan ng paglimot at pagbubunyag, natagpuan niya ang kanyang tahanan. Bumalik si Carlos, ang dating tagapangalaga ng talon, at dati ring kasama ni Mara sa pangkat ng mga bantay. Ngunit may dala siyang bagong paniniwala. Mas mahigit, the world deserves fear, sabi niya. Hindi nila tayo kailanman tinanggap. Ngayon, sila naman ang tatakbo. Hindi lang siya nagbago, kinain siya ng dilim. Tinawag niyang, kalinisang itim, ang bagong kilusan nila, mga nilalang na hindi lang aswang, kundi tagapagwasak ng lumang batas. Muling tinawag ng mga espirito si Mara. Kailangan ng tagapamagitan, isang taong may malinis na puso, tapang, at galing sa panibagong henerasyon. Mas mahigit, kapag pinili mong hindi kumain ng tao, Mara, kakailanganin mong humanap ng isang kapalit. Isang tao na makakakita sa katotohanan at magdadala ng liwanag. At di nagtagal, dumating si Alexa. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, sinimulan ni Mara ang tahimik na pagbabantay. Tuwing gabi, binabantayan niya ang daan patungong talon. Tuwing araw, pinagmamasdan niya si Alexa mula sa malayo. Mas mahigit, may kakaiba sa batang ito, bulong niya. Hindi siya natatakot, hindi siya kagaya ng iba. Hindi niya alam kung uobra ito. Pero sa puso ni Mara, umaasa siyang baka, si Alexa na nga ang tagapagligtas. Sa ikalawang gabi bago ang laban, nagtangka si Carlos na tawagin ang 4 na anino, sina Laya, Iba, Dunaw, at Tibas, sinaunang nilalang na tagapagdala ng gutom, ulap, sakit, at takot. Ngunit pinigilan siya ni Mara, at nagsimulang gumamit ng bagong uri ng sandata, liwanag. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kuryente mula sa abandoned power line sa bundok, tinapatan ng flashlight na may banayad na asin. Sa kanya ring katawan, dumaloy ang lakas ng kanyang mga ninuno, halimaw na marunong umibig. Nang ibinalik ni Alexa ang kanyang blog video, hindi lang viral ang naging epekto nito. May mga batang nagpunta sa talon na may dalang kandila. May matandang bumalik at binigkas ang sinaunang dasal ng mga bantay. At may isang bagong aswang, nagtatago sa anyo ng mangbabalot, na lumapit kay Mara. Mas mahigit, tapos na ang pamumuno ng mga nilalang sa gabi. Ngayon, tayo naman ang magbabantay, sa dilim man, o sa liwanag. Isang gabi, habang magkasama sina Alexa at Mara sa likod ng talon, tahimik silang nakatingin sa tubig. Tita Lorna said, "Some monsters choose to protect," sabi ni Alexa. Sumagot si Mara, habang dahan-daang dumidilim ang paligid. Mas mahigit, ang tunay na halimaw ay yung pumipili ng kadiliman kahit may liwanag. Pero ang tunay na tagapangalaga, ay yung kahit nilamon ng gabi, pinipiling bumangon. At sa malamig na hangin, may dumaan na aninong hindi na nakakatakot. Kalmado, tahimik, nagbabantay. Isang linggo matapos ang video ni Alexa, tahimik pero tensyonado ang baryo. May mga hayop na nawawala, may mga batang umiiyak sa panaginip. Ang kalsada papunta sa talon ng 5 anino ay nag-iba ng anyo, tila gumagalaw, may mga ugat na parang humihinga sa lupa. Sa likod ng talon, nagtipon ang bagong samahan, sina Mara, Alexa, at 3 pang nilalang na bumaliktad kay Carlos. A full moon, a broken vow, and a choice, sabi ni Mara. Itong gabi, babalik ang 4 na anino. Dapat may magtatapos. Sa oras ng kabilugan ng buwan, lumindol. Mula sa tubig ng talon, bumangon ang 4 na nilalang. Isa, Laya, isang babae na may belang katawan, sumasayaw habang pinapasok ang isip ng mga tao. 2, Iba nilalang na may 8 mata, kayang lamunin ang liwanag. 3,
Naggunaw isang payat na lalaki na parang abo, dala ang amoy ng libingan. 4. Tibas ang pinakabata, mukhang bata pero may ngiting kayang pumatay. Pinangunahan sila ni Carlos, ngayon may pakpak at balat na parang uling. Mas mahigit, Alexa, sigaw ni Carlos. Alam mong hindi ka nabibilang sa kanila. Pero pwede kang mamuno. Pwede mong baguhin ang mundo, sa takot. Lumaban ang bagong mga bantay. Si Mara, gamit ang sinaunang dasal ng kanyang ina, ay lumipad sa ibabaw ng talon. Si Alexa, hawak ang maliit na salamin na may buhangin mula sa talon, ay hinarap si Tibas, gamit ang pakiusap at larawan ng kanyang blog post. Mas mahigit, hindi lahat ng batay manhid. Some of us want to protect, sabi ni Alexa, habang binubuksan ang video ng huling panata ng mga ninuno ng talon. Biglang lumiwanag ang tubig. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho, isa-isa, nang makita nila ang sarili nila sa mata ni Alexa, hindi bilang Diyos, kundi bilang nawawalang alaala. Ngunit si Carlos, hindi umatras. Nang si Alexa ay nasugatan, lumapit si Carlos. Mas mahigit, isang patak lang ng dugo mo sa tubig, at magiging ganap kang nilalang ng gabi. Walang sakit, walang takot. Makapangyarihan ka. Tahimik si Alexa. Lumingon siya kay Mara, duguan, ngunit nakangiti. Hindi ko kailangang maging halimaw para maging malakas, bulong ni Alexa. At sa huling pagkakataon, humarap siya sa talon, at isinigaw ang pangalan niya. Mas mahigit, ako si Alexa. Tao ako. At sa ngalan ng liwanag, at ng mga nilalang na pinili ang pag-ibig kaysa gutom. Ibinabalik ko ang kasunduan ng talon ng 5 anino. Sa sigaw na yon, sumambulat ang liwanag mula sa likod ng talon. Nag-crack ang lupa. Nawasak ang anyo ni Carlos, bumalik sa anyong tao, isang matandang lalaki na tila naligaw lang. Sa umaga, payapa ang tubig. Tahimik ang gubat. Wala na si Carlos. Nagsabog ng asin at bulaklak sina Alexa at Mara sa paligid ng talon, tanda ng panibagong simula. Lumapit si Tita Lorna, na noon ay akala ni Alexa ay normal lang na tao, ngunit may hawak na anteng-anteng. Bantay ka na ngayon, sabi niya. At hindi lang ng talon, kundi ng kwento. Isinara ni Alexa ang laptop, huling linya ng blog entry niya ang naitype. Mas mahigit, hindi lahat ng dilim ay dapat katakutan. Minsan, ito ang nagsisiguro na mananatiling maliwanag ang mundo. At sa likod ng kanyang bintana, may malamig na hangin. Isang anyo ng babae sa hoodie ang nakatayo sa malayo, nakangiti. Hindi nagpaalam. Hindi kumaway. Ngunit alam ni Alexa, si Mara iyon. At alam niyang, babalik pa siya.